Okay, hi guys, this is Kevin Crypto. So, quick update lang tayo sa TA natin. So, yun, currently yung market, saan na papunta? So, pababa pa rin yung market. So, naglalaro pa rin siya dito sa sa green or possible bumaba. Pero kung makikita natin dito, nagkaroon na talaga ng confirmation eh. So, ang possible na kunin yan is ito. Ito kasi yun eh. So, ito kasi yung hindi pa nabe-break na per value gap dito kay BTC. So, nasa BTC tayo, 1 day time frame pa rin. So, yun. Ang possible na mangyari dito, kunin niya to. Balikan niya to. Once na ma-reject tong per value gap na to, so, susubok ulit to dito sa taas. So, possible kunin niya ulit tong taas. Once na ma-reject niya to. Once na kunin niya to, and ma-reject, so, pwede tayong mag-long dito. Check natin kung possible makuha yung taas ulit. Pero kung mapapansin nyo kasi dito, rejected eh, oh. Nagkaroon ng rejected. So, ang possible mangyari dito. So, umangat siya, di ba? Bumaba. Tapos, umangat ulit. Tapos, possible magkaroon ng ano dito. Ng retest or retracement dito sa per value gap natin na 102,289.7. So, ayun yung yung possible na balikan ni BTC. Pero kanina nakapag-trade tayo dito. So, nag-check ako dito sa 1 hour time frame. So, kung mapapansin nyo, kung i-analyze natin yung market, so, pababa. So, downtrend eh, oh. Pababa yung market. So, ngayon, ang hanapin natin dito, yung pinaka-latest na downtrend niya. So, for yung kanina na nakita natin is ito. So, ito yung pinaka-latest na downtrend niya na hindi pa nabibreak. So, ngayon, nakita natin, ito pa lang to eh. So, hindi ko pa, disregard muna natin to. So, ang nakita ko dito, so, nag-guhit ako dito ng per value gap. Kasi ito yung still na per value gap, no, hindi pa siya nakakanti eh. Pero dito, nakita natin na kinanti niya. Tapos, ang inantay ko dito, yung next candle, itong red candle na to. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng rejection dito eh. So, ang expected ko dito, possible, ma-reject to. So, kung makikita nyo, umangat siya, di ba? Nung nakita kong umangat na siya, nung nakita nating umangat na to, so ito, dito, so nag-trigger na ako dito sa 105,613.4. So, around dyan yun, yung trigger ko na mag-short ako. So, dito nakapag ano tayo dito eh. Nakapag profit tayo dito ng 60%. So, ito. Yan, 60%. So, kaganda dito naka times 50 leverage ako. So, kasi sigurado tayo na rejected yun eh. So, yun. 105,603.7 yung entry natin. So, nag-close tayo ng 104,318. So, kung mapapansin nyo, bumaba pa yan eh. So, bumaba pa si market hanggang 103,000. Ito, 103,800. So, pero that's okay na ako doon sa 60%. So, nag-safety na ako doon. So, safety na natin yung 60% din. Pero kung mapapansin nyo, yun, maganda yung nag-gain trade natin doon. So, sa scalping, pwede rin naman. Kaya lang, dapat mag-antay tayo ng confirmation. So, sa confirmation na yun, doon lang tayo sure na papasok. So, yun, katulad ng ginawa ko kanina. So, ang ginawa ko lang doon, nag-ano lang tayo doon. Nag-check lang tayo nung possible na rejection nung nung per value gap. So, kung mapapansin nyo, rejected siya dito sa part na to eh. Kaya, nag-ano na ako agad dito. Nag, nag-short na ako agad dito sa taas. So, yung upper na per value gap natin. So, ngayon dito, checking ako kung ano yung possible na mangyari dito. Pero, for sure, kung titingin tayo sa 1 day time frame, so kung mapapansin nyo, yan,
pababa yung market. So, ang possible na kunin niya nga dito is itong 102. So, check natin kung kukunin niya to. So, once na makuha niya to, so pwede tayo, tapos ma-reject, pwede tayong mag-long na dito. Baka sumubok na ulit to dito sa all-time high natin. So, baka kumuha ng bagong all-time high. Baka bumelo lang to kasi kung mapapansin nyo, rejected. So, nagkakaroon ng retest talaga yan. So, from all-time high, kukuha yan ng momentum pataas. So, ngayon, bababa yan. Maghahanap tayo ng momentum or stop ng momentum para ma-check natin kung talagang pataas yung market. So, ito, testing lang to na possible kapag na-reject to, talagang aangat yung market. So, ganun yung natin, 'di ba, sa per value gap. So, yun yung kay BTC. So, next tayo kay ETH. So, for ETH, kung mapapansin nyo, yan, sa 1-day time frame, ito yung per value gap natin. So, naglalaro dito sa zone natin. So, ngayon, ang nakikita ko dito, same lang din ng BTC. So, once na ma-reject to, possible bumaba yan. Possible bumaba yan dito. So, ito yung latest or hindi pa nabe-break na per value gap. So, ang nakikita natin dyan, possible bumaba yan dito. Then, once na rejected yan, kukuha to ng buwelo or momentum paangat. So, yun yung nakikita natin dito. Kay ETH. So, dito kay ETH, hindi pa ako nag-entry. Pero kung mag-entry ako dito, maghahanap ako sa 1 hour time frame. So, ayan. Kung mapapansin nyo, nasa loob siya nung nasa loob. So, ngayon, aantayin ko dyan, once na ma-break niya to, once na ma-break to, aantayin ko yung confirmation dito sa 1 hour na papasok tayo. Mag-short tayo. Kasi possible kunin niya tong 2-3. Balikan niya yan 2-3. So, ngayon, check natin bukas kung magkakaroon tayo ng possible retest lang dito. So, kung mapapansin nyo, rejected dito sa 1-day time frame. So, sa 1-day time frame, kung mapapansin nyo, rejected pa rin yung per value gap natin dito. So, ito kasi, nagkaroon tayo dito ng downtrend. So, nagkaroon ng breaker. So, ngayon, di ba sabi natin, once na nagkaroon ng breaker, maghanap tayo per value gap. Pag na-reject yung per value gap, possible, dire-diretso pababa yung momentum nung market. So, yun yung for ETH. So, bukas mag-check tayo ng possible na galaw nung ETH. So, kay XRP. So, check natin si XRP. So, dito kay XRP, so, kung mapapansin natin, nagkaroon na ng rejection dito sa part na to. So, ngayon, pababa yung market dito. So, possible pababa yung market. So, ngayon, ang tinitignan ko dito, na possible balikan niya, kasi kung mapapansin natin, meron tayong per value gap dito. So, ito yung per value gap natin na to. So, ngayon, once na ma-break to, ang possible na kunin yan, so, hanapan natin ng possible na balikan nitong itong XRP. So, maghanap tayo ng possible na balikan. Pero, liquidity lang naman ang pwedeng balikan nito So far, dito tayo magta-target nung possible na balikan ni XRP. So, ayan yung possible na balikan niya. Ngayon, kung babasagin niya to, kung babasagin ni XRP itong per value gap na to, so possible magkaroon tayo ng change of character. So pag mag-switch tayo ng direction ng market. Pero currently malakas yung downtrend So check natin kung ano yung possible na makuha ni XRP. So yun, mag-check din tayo sa low time frame kung magkakaroon tayo ng signal. Pero dito, yan, kung mapapansin nyo, rejected pa rin siya. Kaya ang possible na makuha nito or gawin nito is pababa yung market.
So, nasa 1 day time frame. So, yan. Confirm natin dito kung ano yung possible na direction ng market. Tapos, baba tayo sa lower time frame para makapag-set up tayo ng entry natin. So, mag-check ako dito ng possible entry. Then, baba natin sa Telegram. So, yun yung kay XRP. So, for Solana, so ano ba yung possible na mangyari kay Solana? So, 1 hour time, 1 day. So, sa 1 day, nakakita rin tayo dito ng confirmation. So dito sa 1 day, rejected. So, dito, nagkaroon ng downtrend. So, sabi natin, babalikan yung per value gap. So, dapat babalikan niya yon. Then, once na mabalikan yon, once rejected, possible yung momentum, dire-diretso pa rin pababa. So, kung mapapansin natin, ito yung per value gap natin dito sa, baba. So, ito. So, ito, once na mabasag niya to, possible, bumaba ulit yung market. So, maghahanap tayo ng possible na target niya dito, sa baba. Possible niyang balikan. So, pwedeng balikan. So, madami siyang pwedeng balikan eh. Pero kung mapapansin nyo dito, nakuha niya na to, yung liquidity. So, ngayon, once na magkaroon ng break of structure dito, so, possible talaga, bumaba yan. Possible, bumaba pa yan. So, ngayon, pag nagkaroon ng breaker ulit, so, yun pa rin. Maghanap tayong per value gap. Once na i-reject nyo yung per value gap, dire-diretso pa rin yung baba nung market. Pero once na basagan yung per value gap, din is respectful niya yun. So, ano na yun? Possible magkaroon ng change of character, pataas yung market. So, currently, market for ETH, for Solana, for XRP, and BTC, pababa. So, pare-pare sila ng galaw. So, ngayon, pwede tayo mag-entry doon. Antayin natin yung confirmation. So, yun. Abang-abang lang dun sa may Telegram natin. So, magbababa tayo ulit nung, magbababa tayo ng ano dito, ng, tawag nito, ng signal natin. So, currently, yon. Kung mapapansin nyo dito, yan, nagbaba tayo kanina. So, nag-close ako, ayan, oh. So, nagbaba tayo dito kanina. So, yan. Sabi ko, 1,105. So, yun. Check natin kung ano yung possible na mangyari kay market. So, yun lang naman, boss. Quick update lang tayo sa mga TA natin. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.